sama-sama tayong magiging saksi. Patay ang isang empleyado sa pagsabog ng paggawaan ng bala at baril sa Marikina. Dalawa pang kasamahan niya ang sugatan, kabilang ang isang naputulan ng dalawang kamay. Saksi, si Nico Wahe. Buong primer ng bala ng baril o yung ginagawang ilalim ng basyo ng bala umano ang sumabog sa isang paggawaan ng bala at baril sa Marikina City. Ayon sa Marikina Police, pasado alas 2 ng hapon nang mangyari ang pagsabog. Yun kasi ay buo pa siya. Pero yung primer, pag hindi na yun buo, ito yung sa bala, itong parting to. Na pag pinalo yan, di ba? Pero yun ay buo pa. Ayon sa ilang tindero sa tapat ng paggawaan ng baril, akala nila noong una ay kumulog lang. May dalawang narinig lang po ako na pagsabog. Tapos yun lang sir, bigla na lang yun, pumutok. Parang ganada ganon kalakas din. Akala ko kasi kulog Tatlong empleyado ng kumpanya ang nadamay sa pagsabog. Isa sa kanila ang namatay pasado alas 5 ng hapon kanina. Siya ay si Mark Hansel Valenzuela na nagsisilbing spinning operator sa ammunition section. Nasabugan sa dibdib si Valenzuela kung saan may bumao na shrapnel. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya. Pero ayon sa Marikina Police, isa si Valenzuela sa dalawang may hawak ng primer nang mangyari ang pagsabog. Hindi kasi yun pwedeng mainitan. Nasa rep siya. Then, kinuha ng dalawa. Then, nakabalot yan sa cloth. Na may nung pag-open nun, yun sumabog. So, dinedetermine pa kung ano talagang naging cause. Kasama noon ni Valenzuela ang isa pa niyang kapwa-empleyado na naputulan naman ang dalawang kamay. Ang sabi ng EOD K9 ay dahil yung katawan natin ay parang friction. Di ba minsan yung kung may katabi tayo, parang makakurente tayo. So, ayun, nag-ignite nga kasi mainit yung... Ang isa pang biktima ay tinamaan naman sa mata. Lahat sila ay tinakbo sa Amang Rodriguez Hospital sa Marikina City. Sa pahayag ng Arms Corps Global Defense Incorporated, ang kumpanya na paggawaan ng bala at baril, sa ammunition section nangyari ang pagsabog. Sasagutin daw nila lahat ng kakailanganin ng mga nadamay nila empleyado. Siniguro naman ng kumpanya na strikto silang sumusunod sa international standards at maging sa mga local regulations. Kumpleto rin daw sila sa mga inspeksyon ng PNP. Nakikipagtulungan daw sila sa PNP kaugnay sa naging sanhi ng pagsabog. Atras! Atras! February 2024 nang sumabog na rin at nasunog pa ang kaparehong paggawaan ng bala ng baril. Diyos ko po! Imbakan ng pulbura naman ang pinagmula noon ng pagsabog at sunog. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Pinagtulungan bugbugin ng grupo ng malalaki ang isang binatilyo sa Talisay City, Cebu. Nahuli kamang pananakit. At saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Sa videong ito na kumakalat online, makikita ang isang lalaki na naka-jogging pants at walang damit pang itaas ang pinagtutulungang bubugin ng grupo ng mga lalaki. Base sa investigasyon ng pulisya, nakainom ang lahat ng sangkot sa insidente na naganap sa Barangay Poblasyon sa Talisay City, Cebu, kahapon. Ayon sa pulisya, nauna nang nasangkot ang 16 anyos na biktima sa suntukan. Umuwi raw siya pero bumalik din sa inuman dahil naiwan umano niya ang cellphone at t-shirt. Dito na raw siya inabangan ng mga sospek na kaibigan ng kanyang unang nakasuntukan. Pan-realizing na nabili niya ang t-shirt o ang cellphone, nibalik. Pagbalik niya dito fam is moto siya kuan na siya kanang giat nga na siya. Agad deresto ang 5 sospek na 17 hanggang 25 anyos. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Aray! Aray! Sa Isabela City sa Basilan, suntok, siko at sipa ang inabot ng 15 anyos na estudyanteng ito sa dalawa niyang kapwa estudyante sa loob mismo ng kanilang paaralan. Ang videong ito na naganap noong June 25, viral din sa social media. Nakakalungkot. Bakit kailangan pa kapwang mag-aaral ay kailangan magkasakitan? The victim was invited, then dinala sa isang corner sa likod ng comfort room. Then doon
na ginawa yung mga nakikita natin sa video nakapost sa iba't ibang platforms. Isinugod sa ospital ang 15 anyos na biktimang grade 10 student. 14 at 15 anyos naman ang mga nanakit na parehong nasa grade 9. Base sa investigasyon ng pulisya, tumanggi ang biktima sa utos ng dalawa na manigarilyo kaya binugbog. Pinapasigarilyo yung bata, then ayaw ng bata. Isinailalim sa kustodiya ng CSWD ang dalawang batang nanakit pero naibalik na rin sila sa kanilang mga magulang. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Hinigpitan ng seguridad sa paaralan matapos ang insidente. Presence po ng mga teachers natin na walang klase. So tumutulong sila na go around the campus. Iniimbestigahan din ng pulisya ang isa pang insidente ng pananakit sa Isabela City kung saan isang babaeng minor de edad ang sinasabunutan at pinagsusuntok ng dalawang babae sa gilid ng kalsada. Nakisali rin ang isang lalaki at sinipa ang biktima pero pinigilan siya at sinabihang hindi dapat sumali sa away. Panawagan ng pulisya sa publiko, i-report agad ang mga ganitong insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pinataw na ng parusa ng Philippine Military Academy ang 4 na kadeteng inireklamo ng kanilang kapwa kadete dahil sa ilang beses umanong pambubugbog noong isang taon. Pero git ng PMA, hindi nila itinuturing na kaso ng hazing ang nangyaring pananakit. Saksi, si Marisol Abduraman. 4 na kadete ng Philippine Military Academy o PMA ang inireklamo nitong July 2 ng kapwa nila kadete ng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Ayon sa Baguio City Police Office, batay sa salaysay ng biktima, ilang beses nangyari ang pananakit sa kanya noong 2024. Ginubugbog daw siya, especially kung nasa loob ng barracks. Noong September 29, which hindi na niya nakayanan, na-hospital siya, na-transfer siya sa Viluna Medical Center sa May Quezon City, where he was confined there noong October for several days. Ayon sa PMA, nakumpirma sa kanilang investigasyon ang pananakit sa isang plebo ng kanyang mga kaklase o kabatchmate. From time to time, ma'am, they are hitting yung kanilang squad mate, ma'am, sa kanyang katawan. Paulit-ulit, ma'am. It's more on they are venting their frustration po, ma'am, dun sa classmate nila by act of inflicting physical harm dun sa kanilang classmate, which is we do not tolerate here in the academy po, ma'am. Sa ilalim ng Anti-Hazing Act of 2018, maituturing na hazing ang pananakit na pisikal o psikolohikal bilang requirement para makapasok sa isang organisasyon o para makapagpatuloy sa pagiging bahagi ng isang grupo. Pero ang sinasabi ng PMA, hindi raw nila ito itinuturing na kaso ng hazing. So hindi po ito hazing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What then? Basically, ma'am, the legal definition kasi, ma'am, ng hazing natin, ma'am, no, is it requires violence and acts of abuse to be committed as form of initiation. Before you are being admitted, it should be perpetrated by someone senior to you or someone who has the authority sa iyo, ma'am. But then, ayun nga, ma'am, these are his classmates. So, kumbaga parang these are misunderstanding between them, ma'am. Ayon sa PMA, ang offense daw ng mga nambubog na plebo, conduct unbecoming. Ang pinaka-naging case nila, ma'am, is it falls on conduct unbecoming, ma'am, because they are inflicting physical harm to their to a fellow soldier. Hindi man itinuturing na hazing ng PMA ang nangyaring pananakit sa nasabing 4-class cadet, pinatawan na raw ng karampatang parusa ang mga sakot na kadete na naaayon sa regulasyon ng Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. The 2 squad mates of the victim were already suspended, ma'am, from the training, ma'am. So na-turn back po sila, ma'am. And then for the squad leader, ma'am, he was also given appropriate punishment, ma'am, by virtue of his command responsibility, ma'am, for his failure to maintain
the order and discipline among this squad po. He was given the maximum punishment for Class 1 offense. It's 60 demerits, 210 punishment tours, and 210 confinement days, ma'am. Ayon sa PMA, naka-indefinite leave ang nagreklamong kadete dahil nakitaan siya ng medical condition na makakaapekto sa kanyang pagiging kadete. Yung kanyang discharge, ma'am, is due to a condition unrelated to the injury po, ma'am. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng nagrereklamong kadete ayon sa Baguio City Police. Nirerespeto naman daw ng PMA ang desisyon ng pamilya na magsampa ng reklamo laban sa mga sangkot. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Isinusulong na ilang mambabatas na magpatupad ng total ban o tuluyang pagbabawal sa online gambling. Yan po ang pinusuhan ni Mav Gonzalez sa Barangay Saksi Online. Nakatikim ng panalo pero sa pagnanais na maulit ito, nakaipon sila ng mas malaking talo. Ganyan ang kwento ng ilang Pilipinong aminadong nalulong sa online gambling. Hindi naman bago na may mga nagugumon sa pagsusugal. Pero nang mauso ito online, napadali para sa ilan ng paglalaro, lalo't hindi na kailangang pisikal na magpunta sa mga pasugalan. Pindot dito, pindot doon. Hanggang makaubo sila ng mahigit 1 milyong piso. Minsan po nagtatago po ako sa CR, doon po ako naglalaro. Tapos pag natatalo po ako, mainit po ang ulo ko. At may mga nagkakautang na. Kapag dumating na yung sahod, itataya ko pa rin siya na parang kahit may kailangang bayaran, i-risk ko pa rin yung pera. Ang mga ganitong kwento ang gustong alisin ng ilang mambabatas. Kaya ang panukala nila, total ban o yung tuluyang pagbabawal ng pagsusugal online. Hindi na po ito basta regulation, total ban na po ito. Para tuluyan na natin matigil ang online gambling na umuubos ng pera ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor. And similar to how we banned isabong, similar how we banned Pogo. Tinanong namin ang mga kapuso online, pabor ba kayong i-ban ang online gambling? Marami ang sumang-ayon sa ban. Sabi ng isa, too accessible o masyado na raw madaling i-access ang online gambling kahit nasa bahay lang. Sana raw ay hindi ito maging pangkaraniwan sa kulturang Pilipino. Sabi ng isa pa, pati raw mga estudyante ay nakakapaglaro at maagang nasisira ang buhay. Kawawa naman daw ang mga magulang na nagpapakahirap na magpaaral. Pabor din ang isa pa sa online gambling ban. Sana raw ay timbangin ng gobyerno ang epekto nito sa mga Pilipino kumpara sa kitang nakukuha mula rito. Ayon sa isa pang netizen, ang online gambling ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa mental health ng isang tao, bukod pa sa pinansyal na katayuan niya sa buhay at relasyon sa ibang tao. May mga nagsabing sana raw ay tanggalin na rin ito sa mga online payment app. Pero sabi ng isang netizen, hindi kakayanin ang total ban dahil may mga dayuhang gambling website din at maaari raw makagawa ng paraan ng ilang Pinoy para makakuha pa rin ng access sa mga ito. Ganoon din ang sentimiento ng isa pang netizen. Aniya, posibleng maging illegal na lang ang pamamaraan ng ilan at mas mahirap i-control. Kung legal daw, pwedeng i-regulate. Ang tatlong mambabatas ng Akbayan Party List inihain ng House Bill 1351 o Kontra Isugal Act na layong limitahan ang access sa online gambling. Bukod sa paghihigpit sa kung sino ang maaaring maglaro at pagkakaroon ng player protection, lilimitahan nito ang pag-promote ng online gambling at kikilalanin ng gambling disorder bilang isang public health condition. I appeal to the President. Mr. President, let's do something about this. Kung hindi po niya munang ilalabas ang outright ban, katulad na ginawa niya po sa Pogo, pwede po niyang banggitin na I would like to instruct the different agencies of government to make a study on the social ills and the effects of social effects of online gambling. And at the same time, we will await the report of Congress and the Senate on the investigations in aid of legislation against online gambling or regulating online gambling. Ayon sa palasyo, nakikinig ang Pangulo sa iba't ibang mungkahi. Gusto natin limitahan ang itong klaseng mga pagsusugal at mabawasan ang mga gumon sa sugal. At ito po ay para sa taong bayan at ang lahat ng pwedeng suggestion at maaaring batas para ito ay masawata. Hindi naman po yan tututulan ng ating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.
Hinold up na 4 na lalaki ang isang convenience store sa Santo Tomas, Batangas. Sa ikinasang follow-up operation, arestado ang isa sa mga suspect. Saksi, si John Consulta, exclusive. Kita sa CCTV ang pagpasok ng 3 lalaki na nagpanggap na customer pasado alas 10 ng gabi sa loob ng isang convenience store sa Santo Tomas, Batangas noong June 26. Maya-maya lang, makikitang tinutukan ng baril at nagdektara na ng hold-up ang mga suspect na agad dinala sa likuran ng establishmento ang mga empleyado. Ang isa sa mga suspect, sinaktan at sinipa pa ng 2 beses ang isa sa mga empleyado. Ilang saglit pa, pinuntirya na ng mga suspect ang pera sa convenience store bago tumakas sa direksyon ng Quezon Province. We have a series of robbery incidents that happened Laguna, then going to Batangas, and some parts in Cavite. Sa closing time, dahil alam nila na mga tao, aware sila kung ano yung oras ng closing time, hindi masyadong marami. At the same time, siyempre, pag closing time, alam mo na, nandyan yung malaking collection ng kanilang benta. Nakita natin yung signature ng kanilang activity na seemingly this is the doing of one group. Dahil sa backtracking ng Santo Tomas Police, nasundan nila ang grupo sa kanilang stopover sa isang restaurant sa Candelaria, Quezon na wala ng suot na hood at mask. Sa pag-backtracking at pag-review namin ng mga footages, I think in Candelaria ay medyo nag-relax itong grupo. Palibasa malayo na, kumain sa isang restaurant, nag-alis ng face mask, ng mga sombrero, at nakita rin natin sa CCTV footage na doon sila naghatian ng kanilang mga parte. So at that time, nakakuha tayo ng mga identity. Sa hot pursuit operation ng Santo Tomas Police, naaresto ang isa sa mga suspect na kasama ang kanyang damit na ginamit sa panloloob. Siya ang nakunan ng CCTV na nananakip sa isa sa mga hinold up na empleyado. Di na itinanggi ng suspect ang krimen at kinumpirmang mayroon pa silang dapat bibiktimay na isa pang convenience store, pero kita sa CCTV na hindi sila tumuloy. Bakit ka nga nag-U-turn dun sa ano? Kasi po sir, may police daw po na duty. Bumalik ulit kami, nandun pa rin daw po, kaya sa iba na lang po kami umanap ng hold up. Patuloy ang follow-up operation laban sa ibang kasamahan ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Handa na raw ang salaysay ni Julie Dondon Patidongan, bagamat may inaayos pa bago isumite sa Department of Justice. Isinawalat din ni Patidongan ang mga banta umano sa kanyang buhay matapos isiwalat ang mga nalalaman tungkol sa mga nawawalang sabongero. Saksi, Cian Cruz. Ipinakita sa akin ni Julie Dondon Patidongan alias Sotoy ang tattoo niya ni San Miguel Arcangel na nasa may likod malapit sa batok. Ayon sa kanya, nasa 20 raw silang may kaparehong tattoo. Tanda umano ng kanilang malalim na samahan ng mga anyay may kinalaman sa missing sabongeros. Pero may ibang miyembro raw na pinabago na ang tattoo. Yung tattoo dito, yung sa amin, alam na ng ano to, yung Arcangel, yung grupo na yan, may mga tattoo lahat yan. Kaya imposible. Yung isang kaibigan ko na pulis, nagpadala na ng picture na binago niya na yung tattoo sa likod. Yung tattoo namin dito sa likod, ngayon pinatakman na nila. Pero halatang halata kahit takpan pa ninyo ng ilang tattoo yan, hindi nyo mabago yan. Sabi ni Patidongan, mula nang ilabas daw niya ang mga nalalaman tungkol sa kaso ng mga nawawalang sabongero, kaliwat kanan na raw ang banta sa kanya. Pinadalhan pa ako ng bulaklak na rest in peace. Hindi ako matatakot kung sino ka man yung Poncio Pilato ka nagpapadala sa akin ng ganyan. Takutin mo yung ang lolo mong panot. Huwag ako. Handa na raw ang kanyang salaysay, pero may inaayos pa bago isumite sa Department of Justice. Yung pidabit na yan, nandyan na yan. Katulad nung sinabi ko na nakaraan, kulang pa talaga. Pero mag-antay ka, Mr. Atong Ang. Bumaliktad na lahat. Yung mga pidabit ko na yan, alam kong may kopya na si Mr. Atong Ang yan. Pero hindi ko pwedeng ibigay ang lahat ng detalye niyan. Wala pang bagong pahayag si Atong Ang, pero nauna na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa kaso.
nasa protective custody ngayon ng PNP si Patidongan. Habang ang 15 pulis na dinadawit sa kaso, nasa restrictive custody sa Camp Crame. Sabi ng PNP, posibleng madagdagan pa ito habang umuusad ang investigasyon. Wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Ayon kay Police General Nicolas Torre III, bago pa man siya maging PNP chief, lumapit na sa kanila si Patidongan. Sa IDG pa ako na sinimulan ito. Okay? Sa IDG pa ako nang nakuha namin si Totoy at nagbigay ng information sa amin. I was very shocked. Karumal-dumal naman talaga ang nangyari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Dagdag pa ng PNP chief, hindi lang daw sa Taal Lake may tinapong labi ng mga nawawalang sabongero. Based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. May sinasabi, sinunog. May mga sinabi, binaon. Hindi na idinitalye ni Torre kung saang mga lugar pa sila naghahanap para hindi anya madiskarilang investigasyon. Sa ngayon, ayon sa Department of Justice, may mga natukay ng lugar pero sa palibot pa lang ng Taal Lake na malapit sa ilang palaisdaan doon. There will be layers of sediments because there are eruptions going on. There will be murkiness in the waters because of the weather. But that being the case, it doesn't stop us from looking into the lake as the resting place of many of those missing people. Ayon pa sa DOJ, may iba pang mga testigo na lalantad ngayong linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nakipaghabulan pa sa mga pulis bago na aresto ang isang lalaking senior citizen na bumaril umano sa nakagitgitan niyang motorista sa Tanay Rizal. 2 ang sugatan. Saksi, si EJ Gomez, exclusive. Hinabol ng mga pulis ang lalaking itinuturong na maril umano ng nakagitgitan niyang motorista sa Tanay Rizal kahapon. Umabot ang habulan sa kahabaan ng Sagbat Pililla Road. And after my inspection sa Tanay, while we're crossing the street, may isang concerned citizen, nakamotorsiklo, mag-asawa. At pinara kami, may sinasabi siya na allegedly may barilan doon sa isang kalsada. Naabutan ng mga pulis sa gitna ng kalsada sa barangay Tandang Kutyo ang isang pick-up na may mga tama ng bala ng baril. Sa loob may nakita raw dugo ang pulisya. Base sa investigasyon, ang pick-up ang nakagitgitan ng sospek. Nag-overtake umano ang sospek na sakay ng kotse sa sinusundan nitong pick-up. Tumama raw ang side mirror ng kotse sa gilid ng pick-up. Pagkatapos ay bigla raw itong huminto dahilan para magkabanggaan ng 2 sasakyan. Kinumpronta raw ng sospek ang driver ng pick-up na may 4 na pasahero. Kumuha raw ng baril ang sospek sa kanyang sasakyan at pinagbabaril ang driver ng pick-up. Bakas sa windshield ang tama ng bala, gayon din sa passenger seat. Yung driver ang nasa critical condition at pinagbabaril niya, multiple shots, and then umikot siya sa kabilang side at binaril din yung kasama sa drivers sa kabilang upuan. Sa paa tinamaan. Nakalabas na ng ospital ang pasaherong tinamaan habang nagpapagaling pa ang driver ng pick-up. Ayon sa pulisya, tumagal ng 15 minuto ang paghabol sa sospek hanggang sa maharang siya ng mga militar sa isang checkpoint sa Morong. Hindi na nakapalagang sospek nang padapain at pusasan siya ng mga otoridad. Nang inspeksyon nilang minamaneho niyang kotse, tumambad ang .40 caliber na baril, mga bala nito at 2 patalim. Firearms ni sir na ginamit sa crime scene sa pamamaril. Nangyaring road rage incident. May sirena pa ng may siren. Blinker sa loob ng sakyan. Para bang talagang ginagamit niya na sa kanyang pagtakas, for example, para mabilis siyang makaalis. Tumangging humarap sa media ang sospek na nakapiit sa Tanay Municipal Police Station. Hindi. Okay, sige po. Narinig mo, hindi. Tapos. Aminado siya. Umamin siya na siya yung bumaril. Dahil sa sobrang galit. Sinabi niya na siya yung suspect. Siya talaga ang bumaril sa biktima. Nung inaresto namin siya, hindi naman siya nakainom. Parang ayos naman. It just siguro sa sobrang galit dahil sa mga gitgitan sa kalsada.
Maharap ang suspect sa reklamong frustrated murder, reckless imprudence resulting in serious physical injuries and damage to property, at illegal possession of firearms and ammunition. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa at nanira pa ng mga gamit ang malalakas na pag-ulan. Sa Nueva Vizcaya, gumagapang sa lubid ang ilang estudyante para matawid ang ilog. Ating saksihan. Mga lubid na lang ang natira sa nasirang hanging bridge, kaya doble ingat at dahang-dahang gumagapang dito ang mga estudyante para matawid ang ilog at makapasok sa kanilang eskwelahan sa Cayapan, Nueva Vizcaya nung nakaraang taon pa nasirang tulay dahil sa mga nagdaang bagyo. Ayon sa kanilang guro, may mga alternatibong daanan naman dati pero nasira rin ang malalakas na ulan. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang pagpapagawa ng bagong tulay. Sa Barangay Pangawan, gumuho ang lupa kaya pansamantalang isinara ang ilang kalsada. Patuloy na pinag-iingat ang mga motoristang pinadaraan muna sa mga alternatibong ruta. Isinara rin ang bahagi ng Cannon Road sa Baguio City dahil sa pagbagsak ng mga bato kung saan tinamaan ang isang tunnel. Sa Sultanaga de Maporo sa Lanao del Norte, nagmusulang dagat ang lawak at taas ng baha. Pinasok ng tubig ang ilang bahay at inuulat ng ilang residente na nasira ang ilan nilang gamit. Minumonitor ng mga barangay official ang pagtaas ng level ng tubig sa mga kalapit na ilog. Malakas na buhos ang ulan at hampas ng hangin naman ang bumulabog sa birthday party sa isang resort sa Mlang, Cotabato. Ang nasa 100 bisita agad na nagpulasan para sumilong. Walang nasaktan pero may mga nabasag na gamit. Sa Governor Generoso Davao Oriental, gumamit ng lubid ang mga rescuer para ilikas ang ilang residente kasunod ng pag-apaw ng tubig sa isang ilog. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Metro Manila kanina madaling araw. Ang ilang kalsada sa Quezon City lubog sa apot bewang na baha, kaya gumamit ng rubber boat ang ilan sa mga residente. Ayon sa Pag-asa, habagat na hinatak ng bagyong Bising ang nagdulot ng masamang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 3 linggo bago muling magbukas ang sesyon ng Kongreso, may numero na raw si Senator Chis Escudero para manatiling Senate President. Ayon po yan kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Saksi, si Mav Gonzalez. Ang inaabangan sa pagbubukas ng sesyon ng Senado sa July 28, mananatili ba sa pwesto si Senate President Chis Escudero o mapapalitan sa pwesto? Ayon sa kaalyadong si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, may mayorya na si Escudero dahil mahigit 13 senador na ang pumirma sa resolusyon ng pagsuporta sa kanya. We have enough numbers, more than 13 I suppose. And I think Senate President Chis Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Meron pang 2 linggo. Anything can still happen, but I think itong 2 weeks na ito, siguro total na pirma na sila. I hope they don't change their minds. Reaksyon ni Senador Mig Zubiri sa sinabi ni Estrada. Eh di wow, congratulations, pagka ganun. Ako naman, we're not actively campaigning for leadership position. No? Ako, I'm not actively campaigning. Of course, I'm supporting Senator Tito Soto and I've worked with him. Kasama ang nagbabalik Senado na si Tito Soto sa Veterans Bloc na binubuo nila ni Zubiri, Loren Legarda at Ping Lacson. Patuloy daw nilang isinusulong si Soto bilang Senate President. Hindi po siya diktador na kung saan sasabihin niya, itong gagawin natin. Kung ayaw nyo, di pagdebatihan natin sa plenaryo. Hindi, ang style po ni Senator Soto, pasok muna tayo sa loob, mag-debate muna tayo doon so that we don't show very divisive Senate, then we come up with a consensus. And those who do not agree with the consensus can do the vote. Paglilinaw ni Zubiri, hindi niya sinasabing diktador si Escudero, pero aminado siyang hindi niya gusto kung paano ito mamuno. Maging mga committee chairmanship, ibinibigay umano sa mga di naman kwalipikado. Inalmahan ito ng grupo ni Escudero. Lahat ng mga committees na inalok, I think qualified. Dagdag ni Zubiri, kung sakali, handa raw silang maging Senate Minority Bloc at bukas din daw silang sumuporta sa ibang kandidato na wala sa bloke nila. We're open to another third force. Baka may dark horse dyan na gustong kumayo. Why not? We talked about it sa grupo namin. If there's a dark horse that will come out
That's not necessarily us four. We're willing to support. Basta ang pangako lang niya ay transparency at integridad ng Senado. Nang tanungin naman kung depende ba sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang desisyon kung sino ang mauupong Senate President, My silence is deafening. kinukuha pa namin ang panig ni Senate President Cheese Escudero. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Ibinahagi ng big winner duo na Breka ang kanilang salubin kasunod ng pagkapanalo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ano naman kaya ang susunod nilang plano? Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Dumagundong ang nag-uumapaw na suporta para kina Mika Salamanca at Brent Manalo na itinanghal na big winner duo ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. 2 araw matapos ang kanilang big win, sumalang sa GMA Integrated News interviews ang Breka. Hindi raw nila inaasahan na sila ang mananalo. Hindi po talaga kami makapaniwala. Kasi from a duo po na ready na po mag-surrender ng spot, to someone na kaya pang mag-second or big winner. Kaya po sobrang nakakagulat po for us. Ibinahagi ng Breka ang mga pinagdaanan sa loob ng mahigit 100 araw sa bahay ni Kuya. Yung pagiging introvert ko, tingin ko sobrang mag-struggle talaga ako doon. Kasi kailangan ma-gets ka agad ng mga tao eh. Kung wala kang pinapakita, paano ka nila maintindihan? Ako po lagi yung malakas po strong personality, pero kaya mo po pala maging sensitive at the same time, strong yung personality mo. Kailangan ko pong magtayo talaga ng wall para po kahit paano maprotektahan ko yung sarili ko sa kung ano man po yung pwede ko pa pong ma-receive beyond the hate po. Far from perfect daw ang kanilang journey at ilang beses ding nagkatampuhan. Pero naging daan daw ito para mas makilala nila ang isa't isa. Matapos tanghaling big winners, ano nga ba ang gustong pagtuunan ng pansin ng Breka? Hopefully talaga mas mag-focus pa sa pag-arte, Tito Boy. Ako, purso ko po music. A million dreams, that's all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Para sa GMA Integrated News, ako si Nelson Canlas, ang inyong saksi. Sumabog at lumipad sa ere ang ilang bahagi ng isang mall sa Utah sa Amerika. Ayon sa pulisya, 3 sasakyan ang nagkarambola sa tabi ng mall na naging sanhi ng sunog at pagsabog. Mabilis namang pinalika sa mga kalapit na residente bilang pag-iingat. Patuloy ang investigasyon. Patay ang isang lalaki matapos siyang makaladkad ng tren ng Philippine National Railways sa Libmanan, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, batay sa kwento ng isang saksi, namataan niya ang biktima sa harapan ng tren habang binabagtas nito ang riles patungong Naga City. Hindi agad nakahinto ang tren kaya nakaladkad ang lalaki ng 5 metro na kanyang ikinasawi. Inihahanda na ng PNR ang tulong na maaaring maipaabot sa pamilya ng biktima. Nakikipag-ugnay na rin sila sa mga otoridad para sa investigasyon. Atake ang full trailer ng horror film na P-77 na inilabas po ngayong araw. Ate, may tao dito. Asan? Tayo lang ang tao dito. Intense ang mga eksena pati ang sigaw ng bida nitong si Barbie Forteza. Produced by GMA Pictures at GMA Public Affairs ang pelikula na mapapanood sa mga sinehan sa July 30. Nagsimula na naman ngayong gabi ang isa pa sa mga pinagkakabalahan ni Barbie, ang seryeng Beauty Empire. At kabilang sa mga dapat abangan ang tapatan nila ni Kylene Alcantara. Mapapanood ang Beauty Empire Lunes hanggang Huwebes bago ang Saksi. At salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan.
Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.